Mga kada, isang pagsubok ng maituturing ang pagligo lalo na sa umaga dahil po sa maginaw na panahon sa ngayon. Pero ang hindi pagligo po ay may katumbas na hindi maganda sa ating katawan kung madalas po natin itong gagawin. Makakasama po nating muli ang isang dermatologist para po isa-isahin sa atin ang mga maaaring makuha problema o sakit kapag ipinagpapaliban ang pagligo. Please welcome back, Doc Ana Rosel Reyes Ramos. Welcome back, Doc! Good morning. Good morning, Miss Pia. Good morning, mga kada. Naligo po ba tayo this morning? Ako naman, naligo naman ako. Siyempre, everyday. Bakit nga ba? Marami po bang nahihirapan talaga maligo sa mga ganitong klaseng panahon na medyo malamig? Siguro dahil medyo sanay tayo sa warm na klima, Aha. medyo nahihirapan yung iba sa atin. Oo nga. Ang hindi alam ng ating mga kada, marami palang sakit. Ano-ano po ba ang mga sakit na maaring makuha ng isang tao kapag hindi po madalas maligo? At how many times do they have to stop taking a bath before they get it, Doc? Actually, for me, number one na pwede mong makuha dyan and which is common dito sa bansa natin, more than anything else, yung tinatawag nating bad na body odor. Oh, yes. Oo, no? So medyo, kahit kasi wala tayong ginagawa, kahit malamig, kahit feeling natin hindi tayo pinapawisan, yung katawan natin, normally tuloy-tuloy yung pagpo-produce niya ng sweat, pagpo-produce niya ng oil sa katawan natin. And syempre, meron tayong resident na mga mikrobyo sa katawan natin at sa kapaligiran. Syempre, pag na-act upon nila, medyo may kakaibang amoy. Okay, so yeah, off the bat. Okay. Body odor. Yes. Syempre, iba pa dyan kung meron kang pre-existing na ng mga sakit tulad ng eczema, psoriasis, so pwedeng mag-flare up. Isa pa dito, mas common din kapag ka masyadong malamig yung panahon. In itself, yung lamig kasi pwede niyang ma-precipitate yung dandruff o kaya yung balakubak or seborrheic dermatitis, no? Pero yung oils din na naiipon sa balat natin, pwede rin kasi siya na maging pagkain ng mga resident nga natin na mga mikrobyo or fungi sa balat. So pwede ring mag-flare yung dandruff. Pwede ka rin magkaroon ng fungal infection, pwede rin bacterial infection, no? Kasi nga hindi na sila nawawash off sa katawan, dumadami ng dumadami. Doc, amongst your patients, ano po yung na-witness ninyo or na-observe ninyo? Like, how many times consecutively na hindi pagligo nag-a-arise itong mga ganitong klaseng problema? Actually, Ano ba yung dangerous level na parang, baka kailangan mo na maligo? worst na nakita ko in a year, wala talagang meron kasi meron tayong mga kababayan na medyo Hirap sabihin sa na natin, buhay. oo. So walang matinong water supply, ganyan. And I came from, 'di ba, training from a government hospital. So Yes. nakita ko talaga yung spectrum nung mga kababayan natin. So Yeah. meron talaga, yun yung worst na nakita ko, no, for a year, no, hindi siya nakapaligo. And what kind of, anong klaseng sakit yung mga nakuha niya? Madami. As in, Ayun. all of the above. Lahat All ng of the mga above, na-mention yes. niyo po. Yes, yes. Pero meron po ba mga taong mas susceptible, halimbawa, to body odor, to dandruff? Yes. Oo, meron talaga. Meron kasi usually yung mga sakit na yan, meron din silang genetic predilection, no? So kunyari, nasa lahi talaga nila, like yung merong may mga lahi na talagang mas prone sila magkaroon ng body odor. Meron din naman, yun nga kasi kunyari, yung sweat natin, no, kapag na-expose siya dito sa isang type ng bacteria na yun yung pagkain nila. Tapos pagka na-degrade nila yun, kakaiba yung amoy, no? O yung tinatawag natin bromhidrosis. So medyo kakaiba. So, Doc, meron ka ba maipapayo sa mga kada natin para gawin para hindi nila ma-skip yung pagligo
kahit malamig ang panahon? Okay, kapag malamig kasi yung panahon, no, yung yung temperatura ng ating katawan kasi relatively is warmer, 'di ba? So parang mas Correct. mapaperceive mo yung temperature ng environment na mas malamig pa. So ang nangyayari, Correct. parang dahil yung pathway ng temperature at saka ng pain sa katawan natin, iisa, na-associate natin yung biglang sobrang malamig sa pain. So, para siguro hindi tayo mabigla or hindi natin siya ma-perceive as pain, pwede tayong mag-init konti ng tubig. Pero lukewarm lang, wag masyadong mainit kasi drying din siya sa skin pag sobrang init. And then, make sure at least once a day nakakapaligo tayo. Pero short and cool bath sana. Kung malamig yung panahon, pwede naman tayo mag-init ng tubig, pero wag masyadong mainit kasi baka ma-burn yung skin or baka lalong mag-dry yung skin. Mag-dry. And if they are to take a bath, if they're gonna take a bath only once a day, ano po yung prescription nyo? Gabi or maaga? Pareho namang maginaw yun eh. Actually, para sila maginaw. It depends on the person. Kung yung line of work natin, siguro sa medyo mainit na area o kaya medyo exposed sa dumi, mas maganda pa rin no, pag uuwi ka, maliligo pa rin eh. Pero kung isang beses ka lang talaga, pwede maligo. Siguro mas maganda before tayo syempre pupunta sa trabaho or ano. Oh, okay. Meron po bang mga home remedies na pwedeng gawin ng ating mga kada kung sakali makaranas po sila ng mga skin problems? Yes, number one, syempre, dahil nga itong problema natin nagsistem from hindi sa hindi paliligo. Correct. Number one, maligo tayo. You know what to do. Number two, yun nga, pwede naman tayong mag-warm ng tubig para hindi tayo mahirapan dun sa temperature ng tubig. Number two, gamit pa din tayo mild soap and moisturizer. Ang tamang paggamit po ng moisturizer after taking a bath, no? And yun lang, kung ito po ay tuloy-tuloy, no? Kunyari, naka-experience kayo ng problema sa balat o kaya kakaibang amoy, matapos yung hindi maligo, pwede naman po magkonsulta tayo sa pinakamalapit nating dermatologist or doktor. Doc, paano nga ba yung mga kada natin na underprivileged? Parang, is there a way to be hygienic even if they don't have clean water to bathe with, ganon? Actually, mahirap yung tanong na yan, Miss Pia, no? Pero Pwede bang punas-punas at the very least? at the very least, kung walang choice, pwede naman po punas-punas. Pero I think pwede po silang mag-coordinate sa ating local governments Tama. para makahingi ng supply ng water o lumapit sa mga government units na nag-aasikaso po ng mga ganitong problema sa pabahay or sa social services para maibsan po yung kakulangan po sa hygiene ng ating mga Dapat kababayan. pala kasama sa barangay health center yung magandang paliguan. Di ba? Yes, actually I think po may mga programs sila like before nag-duty din kasi po kami sa mga health centers. Dinidiscuss naman po natin ito sa mga kababayan. Meron lang talaga na yung iba wala silang source of water kasi ganun. Or homeless kasi sila, Yes. 'di ba? Kaya okay, Doc, meron tayong mga items dito. Just let me know kung fake or fact ang mga pinaniniwalaan nating ito. Fake or fact? I think we know this. Ang madalas sa paggamit ng warm water sa pagligo ay mabuti sa balat. How would you answer this? Siguro i-qualify ko na lang. Oo, fake, but Fake, but again, pwede tayong gumamit ng warm water. Wag lang siguro sobrang init. Yung saktong hindi ka lang mabibigla sa lamig, okay na yun. Parang yung term nating mga Pilipino is pinatay lang yung lamig. Wag lang yung sobrang init kasi manunuyot po ang ating mga balat, no? Sayang yung ating skin. and at this time of the year na medyo malamig, we need all the
moisturizing we can get, di ba? Yes. Kaya ang next item natin ay fake or fact, mag-apply ng makapal na moisturizer bago at pagkatapos maligo. Sige, kukwalify ko na lang din. Moisturizers, good talaga sila. Kailangan natin sila kapag ka malamig. Pero, ilalagay natin sila after nating maligo. Kasi syempre, Habang basa-basa pa yung skin. yes, para masi-seal off mo yung moisture. Kapag before maligo kasi mo siya nilagay, mawawash off lang. Correct. Sayang. Oo. But as for the qualification na dapat ito'y makapal, may connection ba yun? Kailangan ba makapal or basta malagyan, okay na? Not necessarily makapal, pero enough para yung lahat ng skin mo malagyan. Okay. So, hindi malagyan kapal. lang okay na, hindi Yes. kailangan makapal. Okay, fake or fact? Ang pagligo na 3 beses sa isang araw ay makakatulong para maging healthy at hindi mag-dry ang balat. Yan talagang Fake fake. ako, yes. Kasi Grabe yan, 3 times a day. manunuyot na yung balat nyo. Oo, mas manunuyot, Yes, diba? yes. So, doctor's prescription, at least At least once a day. Pero kung, Ideally, twice. Yes, yes. Oo, tama. Para kung maliligo kayo before you go to work, pag uwi ninyo, ma-wash Maligo, off mo rin yes. yung mga Yes. yung mga na-accumulate mong dumi Yes, correct. during the day. I might as well ask, Doc, how about shampooing? What is your recommendation for that? Dapat ba twice, morning and night? Actually, meron tayong, especially sa mga aesthetic practices, no, they suggest na wag kang mag-shampoo everyday dahil dun sa luster and moisture ng hair. Pero as a doctor, I would suggest washing of the hair pa din daily. At least once a day nga. And kung na-expose ka sa dumi, sa dust, better off din paggabi, wash off mo pa din. Kasi medyo oily yung hair natin. So, malakas siyang mag-accumulate ng dirt, 'di ba? Tsaka ng dust. So, before ka mahihiga, 'di ba, parang kailangan linisan mo pa din siya. Ayan. Parang uso lang yan sa mga western countries. 'Di ba? You always hear about like parang it's a big deal when they wash their hair. Kasi hindi nila ginagawa araw-araw. Siguro nga kasi malamig yung climate nila. Oo, Tsaka at dry. Yes. Hindi katulad natin, humid. Humid, correct. Diba? Yes. Kaya maraming salamat, Doc, sa pag-share mo sa amin ng mga tips and advice para makaiwas sa mga sakit o problema sa balat ngayong malamig ang panahon. Kaya for our other kadas who have other questions, Doc, please remind them kung paano po kayo mag-contact. Yes, thank you also for having me here. Please do like and subscribe our page, Dr. Montano, Ramos General Hospital Dermatology Clinic, and our Instagram and TikTok, dhoutartstin.dermatologist. And I'll just want to greet po. Doc, ano ba? Yes. Very guwapong husband. I love you, Han. And also to my kids, Kate, Leon, our parents, and our relatives, our Dr. Montano Ramos Hospital family. I would also want to greet our chairman in Tondo Medical Center, Dr. June Pascual, happy birthday. May pamangkin, Hero, happy birthday. Tita Lek, happy birthday. Kuya James, happy birthday. Ate Jack, happy birthday. Thank you so much. Oh, at least alam natin, maraming nanonood, di ba? Yes, At sinusubaybayan. nagpa-birthday sila lahat. Ang dami. Happy February. birthday po sa inyo. Thank you. Ada. Thank you, Doc. Thank you Ada. very much po. Thank you for having me here. Kung natatakot po kayong maligo dahil sa lamig ng panahon, mas matakot po kayo na bumuho sa inyo ang iba't ibang problema dulot ng hindi pagligo. Kung meron po tayong chance, why not take it? Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.